sa biliran. Impormasyong biliran. Kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. From the most trusted name in radio comes the power of the largest FM network in the Philippines. Our town, our radio. The power of 100 Radyo Natin stations. RN Subic 91.1 Hot FM. Radyo natin San Jose City 103.3. 103.5 Hot FM. Ita radyo natin Bontoc 100.9. RN Buwak Marinduque 105.7. Ang radyo natin Buhi 100.1. Radyo natin Brooks Point 104.5. Radyo natin Tuyaw 91.9 FM. Radyo natin Kalambasit. Radyo natin Gimba 104.5. Ifranta 105.8. Radyo natin FM. Radyo natin Luzon 104.7. 102.3 Hot FM in Lemery, Batangas. Radyo natin Libon 88.8. RN Madela 101.7 Hot FM. Radyo natin Masbate 107.1. Radyo natin Santa Rosa 2.1 FM. 9.7 Matno. Radyo natin Adjongan 11.3. Radyo natin Pinamalayan 105.3. Radyo natin FM Sablayan 103.3. Radyo natin San Antonio 100.7. Radyo natin Santiago City. Radyo natin Santa Cruz 106.5. DW City 90.1 Hot FM Tumawini. Radyo natin Tabuk 103.7. 107.1 Radyo natin Iriga. 107.1 Hot FM Ormoc. 105.7 Radyo natin Ali. 105.5 Radyo Natin FM Bay City. 105.3 Radyo natin Gimba. 104.9 Radyo natin Katanawa. 104.9 Radyo natin Calbayo. 104.1 Radyo natin Oras. 104.1 Radyo natin Borongan City. 103.9 Radyo natin FM Naval Biliran. 103.7 Radyo natin Giwan Eastern Samar. 103.7 Radyo natin Kabankala. 102.9 Radyo natin Baybay City. 98.1 Radyo natin Hagna Bohol. 94.9 Hot FM Masbate. 91.9 Radyo natin Sorsogon City. 90.9 Radyo natin Lawang. Radyo natin Bayugan 105.7. Bislig City 91.1. Radyo natin Kandilan 89.1. Radyo natin Hingoog City. Radyo natin Isulan 101.3 FM in Sultan Kudarat. Radyo natin 101.7 Kabasalan. Radyo natin Kinabawan 107.1 FM. Hot FM Lanao del Norte 88.3. Radyo natin Rebak Sultan Kudarat. Radyo natin Malita 105.5 FM. Radyo natin Marawag 106.9. Radyo natin Marawi 96.9. Radyo natin Margo sa Tulo. Radyo natin San Francisco 104.9. 92.1 Radyo natin Sandangan. RN Tacorong, Sultan Kudarat. RN Tagum. Radyo natin Santo Tomas 105.4. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Our town, our radio. Radyo natin. Ang programa nga maghatag og kasayuran ug katin-awan. Mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong biliran. Kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Malipayon nga adlaw ug maayong buntag kaninyong tanan. Labi na gyud sa atong makagsuunan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Kumusta kamo? Ako ito naghihinaot nga kamo inaa sa maayong kamutangan. Haluyo paghihapon sa atong na-eksperyensyahan nga abnormal, no? Nga kahimtang mahitungod kini nga COVID-19. July 31, 2021. So katapusan nga adlaw para sa buwan sa July. Sabado nga adlaw, sugod na pod ang ato programa. Ayun. Kumusta sa atong mga hinigugma nga tigpaminaw? Always good naka-tune in diri sa 103.9 Radyo Natin Nabal. Welcome no sa atong programa, ang Impormasyong Biliran. Ang programa nga maghatag kaninyo kasayuran, impormasyon kung unsang gihimo nga mga pitad o gibuhat sa atong mga leader, no? Labi na gyud diri sa atong probinsya, diri sa Lone District sa probinsya sa Biliran. We are live mga kaigsuunan, no? Pinaagi sa atong Facebook para sa atong naka-tune in through internet. Then live gihapon ta
nga mabatian no sa 103.9 radyo natin Nabal. Kinaman si Kuya Mark, oo, kita magkahiusa karon nga adlaw no para sa atong programa every Saturday. Ang start sa atong program 11 a.m. So para tong nagpangutana no sa Facebook, bil nga lang ninyo ang 103.9 radyo natin Nabal aron makakita mo sa mga video, then makareview gihapon mo sa atong programa. Para sa inyong concern, suggestion, reaction, pwede mo mag-text. Ayaw lang mo pag-call ha. Pag-text sa 0916-3133378. Again, 0916-3133378. So mauna ang inyong avenue, mauna ang inyong dalan para kita maghiusa no kini nga aton programa. Gihimo ni nga programa to cater no sa inyong mga tagsa-tagsa nga mga concern, then kini nga programa no ang mubulig no para sa inyong concern ngadto sa mga right agencies to bridge gihapon dagap no kung unsa ang mga information nga kinahanglan ninyo hibaw-an. Oo. Pero saan ta magsugod mga kaigsuunan para sa atong mga paghatag kaninyo mga update, mga balita, mga impormasyon. Pasalamatan nanay nato ang atong mga kasugbong kini nga program no. Pinaagi sa atong provincial government of Biliran through Governor Rogelio Espina no sa atong congressman si Congressman Jeriboy Espina, DPWH no Biliran District Engineering Office pinaagi sa ilang district engineer si Ferdinand Beriones, then sa ilang assistant district engineer na si Sir Alfredo Bulyedo. Para naman sa atong mga mayor no nga kasugbong gihapon si Mayor Humphrey Ulimba sa lungsod sa Colaba, then Mayor Rodisa Dilante sa lungsod sa Caibiran, then Mayor Gerard Espina. Natay interview nga ipabati kaninyong tanan unya no si Mayor Gerard Espina sa lungsod sa Nabal kung asa ta nagprogram, then si Municipal Councilor Camilo Biboy Castro no sa lungsod sa Nabal o sa gihapon ni siya nga kasugbong sa atong programa. So atong nabatasanan no sa atong programa every mag-program ta maghatag ko kaninyo og update mahitungod kini nga COVID-19. No naatay update diri gikan sa Department of Health Eastern Visayas kundi mga kaigsuunan na ay 166 nga new confirmed cases no ang napatik gahapon July 30 no 10 a.m. ang tuluani from province of Biliran no atong nakita diri ang usa gikan sa Biliran, then ang duha naman mga kaigsuunan maoy gikan sa lungsod sa Colaba. Sanglit ayaw gyud ta mga kaigsuunan no pagtagya ipadayon nato kung unsa ang gipatuman nga minimum health protocol para sa inyong tagsa-tagsa nga mga lugar aron dili ta mataknan. Dili ta dayon matapunan kini nga sakit kay kini nga virus. Oo. Kini nga virus kay traitor ni siya. No, dili nato makita. Pwede tang mataknan anytime kung dili ta magsunod sa atong gipatuman nga minimum health protocol. Dili pa manggani kuno garantiya nga bisang kagani nakabaksin na dili ka mataknan og kini nga virus. Bisan naa kay baksin
may posibilidad gihapon nga mataknan ka kini nga virus, pero dili na siya maggrabe, no? Dili siya dagmit nga maawat ang kinabuhi sa tawo kung mataknan kini nga virus. Manggani katong nag-agi nga adlaw nagkanaa og meeting, no? May tungod nga naanay nakasuhod na dinhi sa atong dapit, no, kini nga Delta variant, no, mahitungod kini nga COVID-19. Samtang update gihapon ta sa Department of Public Works and Highways, no, congratulations. Katong nag-agi nga last day, July 29, no, nag-attender ang ato district engineer og si Governor Rogelio Espina, no, sa inauguration, mga kaigsuunan, sa bag-o nga building para sa Biliran Provincial Police Office, no. Then tambong gihapon ang ato pipila nga mga membro tinaglawas sa PNP. Then labot pa gihapon mga kaigsuunan, no, nagpagawas og press release ang Department of Public Works and Highway Biliran District Engineering Office, no, nga sa ilang 2021 nga infra project, no, ang implementation ani naana sa halfway. So karog sigon mga kaigsuunan naana sa katunga, no, nga completed. Then out of 108 total nga mga project, ang 53 ani maoy tapos na, already completed. Samtang na ay 30 nga ongoing, then naapay 25 nga wa pa magsugod pero tikangan na pud kini nga mga project. Then ang pinakadako nga impact, no, nagkanaa og meeting sa mga kontraktor, no, nga nagpatuman sa ilang mga project nga gihangyo ni District Engineer Ferdinand Beriones, kauban ang ato Assistant District Engineer si Sir Alfredo Bullido. Ilang gikol ang attention ang mga kontraktor nga humanon ang tanan nga project, no, before mag-end sa December 2021, no. Iyagud ging pamatngunan nga kinahanglang gyud mahuman tanan nga project kamo nga mga kontraktor, no. Itumang gud kung unsa ang inyong calendar day nga pagtrabaho, madelay man na unta dili madelay nga tubtob pa sunod ka tuig, no, kay kini ang gipamatngon, giwarning ang gyud nga humanon ang mga project nga 2021 di na pabuton og 2022. Labot lang gipamatngonan gihapon, no, sa Biliran District Engineering Office sa ilang DE ngan ADE, no, ngadto sa ilang mga workers nga sundon gyud, no, ang minimum health protocol aron masiguro nga safe ang ilang mga empleyado, then dili magkahawaan mahitungod kini nga COVID-19. So mauni ang mga aktibidad, no, update gikan sa Department of Public Works and Highway. Maayo ni, no, inin nagkanaa og meeting nga sa atong mga kontraktor, kay ang iban nga kontraktor diri good mo tuo. So giwarningan nga humanong gyud ang mga project, kay kini nga mga project, no, gibudgetan ni for 2021. Mao nga kinahanglan gud din la mahumanon. Samtang update naman ta kan
Governor Rogelio Espina, provincial capital. Na atay nakuha nga information nga gipatawag ni Governor Rogelio Espina tanan nga mayor, no? Aron mag kanaa og meeting together with PIATF, no? Mahitungod sa pangandaman, so sa bag-ong threat kay nakasulod naman ni kining Delta variant sa COVID-19. So tanan nga mayor gipatawag ni Governor Rogelio Espina nga siguruhon nga kita maging mabinantayon mga mayor, no? Kay basig makasulod na kini siya nga Delta variant. Delikado ni makigsuunan kay dagmit ni makahawa. So iyang gi patawag nagkanaa og mga question and answer during the meeting, no? Then naklaro ang tanan nga kinahanglang gyud kamong mga mayor, mga chief executive binha sa mga lungsod kauban gihapon ang inyong mga rural health unit, no? Mga officers, mga doctors, no? Nga maging mabinantayon din aton ni bantayan nga tarhog panibag-o nga variant nga dili ni makabasta-basta makasulod sa atong probinsya. Ngan if ever makasulod ani kinahanglan prepare ta kay para dili ni makahawa ngadto sa uban nato nga mga biliranon. Samtang, no, update ta kay Congressman Jeriboy Espina pagkakaron before end of this month, no, this week, before hiya balik sa Congress, iya gibisita, no, ang ongoing project nga biliran na district hospital. Biliran Provincial Hospital, Biliran Provincial Hospital nga worth 400 million. Iya personal nga gibisita aron kitaon ngadto sa construction site kung unsa na ang update din, unsa na ang gibuhat nga pagtrabaho ani. Then labot lamang kay suunan padayon paghihapon panghatag ni Congressman Jeriboy Espina og mga construction materials, no, mga PE pipes, mga walking canes, nebulizer, no, para ngadto sa ato mga kaigsuunan nga nanginahanglang gyud og tabang sa atong mga kaigsuunang biliranon. Samtang update paghihapon ta sa Kaibiran, no, lungsod sa Kaibiran, pagkakaron ongoing ang vaccination na ay priority ni, no, sa Johnson & Johnson nga bakuna ngadto sa mga senior citizen, then sa mga priority, no, nga kinahanglan mabakunahan kini nga G&G vaccine. So may ada paghihapon hatag, no, panghatag nga 500 pesos ngadto sa atong mga senior citizen nga moedad og 80, moedad og 80. Kini nga inisyatibo gihapon, no, ingikan sa ilang aktibo nga mayora, si Mayor Rodessa Delante Rivita. Samtang sa Kulaba mga kaigsuunan, mismo personal si Mayor Humphrey Olimba maoy nag-attender sa gibuhat nga PITF meeting, no, nga gipangunahan ni Governor Rogelio Espina aron ipasamwak sa mga taga Kulaba kung unsa ang natabo nga meeting. Din kini nga meeting kabalo na naman ta nga ini nga meeting importante mahitungod preparation, no,
sa possible makasulod no kini nga Delta variant nga virus sa COVID-19. So amin ni mga kaigsuunan ang ato update. Then update gihapon ta mga kaigsuunan. Atong pamatian no si Mayor Gerard Espina no aton interview para sa ato mga kaigsuunang nabalenyo. Unsa ang mga update din unsa gihapon ang sadang ninyo hibaw-an no sa atong mga kaigsuunan sa lungsod sa Nabal. Atong pamatian ang ato naging interview kang Mayor Gerard Espina. Dria pagkakaron katubang nato si Mayor Gerard Roger Espina aron mangutana punta no mabaw ang nabalin nyo kung unsa ang kinahanglang gihapon nila mahibaw-an labi na gyud pag-update sa ila. Mayong oras daghang salamat no live ta nga nabati ang pagkakaron sa impormasyon biliran diri sa 103.9 Radyo Natin Nabal. Yes, good morning Kuya Mark. Sa lahat po ng mga sumusubaybay at nakikinig sa radyo natin, ako po'y bumabati po sa inyong lahat na isang magandang umaga po sa inyo. And ako po ay tuwan-tuwa na nabigyan ng pagkakataon na magsalita sa inyong programa at maliban dyan ay sabihin kung ano ang mga updates sa aming probinsya, of course sa aming lungsod. Okay. Mayor, ano po yung pwede nating may update sa ating mga nabalenyo? Una sa lahat, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga ongoing programs. Meron pa rin tayong yung Naval Livelihood Skills Training Center na kung saan ito po ang kaisa-isa na stand-alone and independent training center which is LGU funded sa buong probinsya natin. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga programa natin which is yung mushroom production na kung saan tayo po ay nagtuturo sa mga Navalenyo na libre ng Vorbaliera production and oyster mushroom production. Itong plano po na ito ay para number 1, magkaroon po tayo ng proper food supply dito sa ating lugar, and pangalawa din po, hopefully in the future makagawa tayo ng export product na may pagmamalaki natin na dito po sa Nabal nanggaling. Maliban pa po dyan, tuloy pa rin ang aming mga tilapia or isda ulam sa bakuran program na kung saan po sa ngayon po almost siguro lahat ng mga barangay naka-avail na at meron ng mga mini fish ponds sa kanilang mga bakuran. Yung iba ginagawa po nilang communal fish ponds na kung saan kung ikaw ay mamamayan dito sa sitio na to pwede kang makakuha ng libreng isda. Yung mga seedlings, ang tawag dito yung maliliit, yung coming from the LGU yung nagbibigay? Yes po, opo. Wala po silang babayaran gano'n? Wala po, kami talaga yun. Ang amin lang is they have to sustain the program. And in fact, dahil maganda itong programa na to at marami nag-a-avail, medyo level 2 na yung program namin ngayon. Nung una, naguhukay pa kami sa lupa para magkaroon ng fish pond. Ngayon, elevated na. So, no need na maghukay, hindi na uubos ang oras. Pangalawa, hopefully by next month, mag-start na yung pag-integrate namin sa mga ulang, yung mga freshwater shrimp na kasabay ng tilapia. Oo, so ang mangyayari doon, imbis na isang produkto lang, dalawa na yung opo. Ang importante rin kasi na ginagawa namin ngayon is kung sakali man na merong isang livelihood program na tinututukan po namin, ayaw namin mahinto dun lang sa pagbigay ng livelihood program. So, if ever na may market, kami tutulong sa paglako or minsan kami rin ang bahala sa pagbili o kami yung pag-control ng mga produkto nila. Yes, para kasi mahirap naman na bibigyan mo lang ng livelihood program tapos hindi rin nakakapagbigay ng livelihood. Parang sa ngayon, nagbibigay tayo ng mga livelihood program, ina-account din natin. Yes. For assure na talagang ginagamit yung binibigay natin. Yes po. Saka maliban po doon, ina-account, and at the same time, ang amin po kasi dito, meron kaming aftercare program. Ika nga na kung nakabigay ka sa programa na to, gagawa kami ng paraan na kung ano yung iniipon mo,
kung ano man yung iniipon mo, dapat mabibigyan ng pagkakataon na kung kaya namin na kami magbenta para may kita ka rin. Sa amin po, ang approach namin dyan is katulad po ngayon sa tilapia, paramihin namin lahat ng tilapia and then local government, kontratahan tayo, kami ang bibili. Pagbili namin, we will supply sa merkado. Oo, para at least kahit paano, merong isang isda na kontrolado ang presyo sa munisipyo. So, ganun po. And parami ng parami yung mga ganyang klase mga produkto. Start with that and then let's try to introduce yung ulang and then after po nun, kung makaya, iba namang mga klase ng mga isda. Doon naman po tayo ngayon kasi meron nag-text during sa program. Yung bagong terminal yung para sa mga motorcycle vehicle, ano yun? Yes, kasi po ganito. Natapos na kasi yung ating paid parking sa ating public market. Okay. Natapos na rin ang ating public market. So, ang tinanong ko sa sarili ko, what will happen doon sa temporary public market na kung saan doon nilagay at ginastosan din yun kasi nilagyan ng ato. Diba? Sayang lang naman kung nakatiwangwang yun. So, ang napag-isipan namin, dyan na lang kaya natin ilagay yung ating tricycle terminal. Okay. So, at least, na-menos pa kami sa gastos, diniskartehan lang namin, nag-plotting lang kami kung gaano karami yung kayang mapasok na tricycle, and it turned out na sakto. In fact, sobra pa. Okay. Yes, so, ang maganda dyan, number one, menos lang yung gastos namin. Hindi na sayang yung pinatayo sa temporary market, di ba? Pangalawa po dyan na magandang programa is, actually, ang pangarap ko po is magkaroon ng parang town square or parang town plaza dito sa Naval. Originally kasi, dito po sa ating lungsod, ang Naval Gym, dyan yung dating public plaza, ginawa ng gym. So, tapos nun, after nun, ang mga tao, nagtambayan na, yung sa may Pantalan. But then sa Pantalan, kinuha naman ng PPA. So, di ba? So, dati nung tumatambay, pag mga alas 3 hanggang alas 5, sunset, maganda dyan. So, maganda magkaroon ng isang area for leisure and pwedeng maging area for if people want to present their arts and o sining nila. Merong isang landmark na makikita ang lugar natin na masasabing, ito, pag sa Naval, pumunta ka dapat dito. So, ang challenge there is how do you transfer the public utility vehicles para ma-clear siya. Okay. No? So, first, simulan natin tricycle. So, na banda. Diba? Now, ang pangalawa naman are the vans. Yung mga transport vans natin na public. Ngayon, tinignan po namin kasi dinry-run natin yung pay parking. Nakita namin na ang optimal level na talagang napupuno siya, bihira. So, iniisip namin, paano kaya kung kumuha tayo ng isang space doon, i-dedicate natin sa mga van, centralized terminal na. Wow. Yes, so ganun yung dati. Parang sinabi mong centralized, kung yung pupunta ng Naval, saan sila magpupunta ng mga lugar, kung sa tricycle sila, doon na sila. Oo. From itong mga van, Tacloban, out of doon din. Opo, doon din. So, sakto. Saka maganda dyan, kung titignan po yung mga kalsada, hindi na pupunta sa Pio Inocente Street pataas, which is yung pinaka-heavy traffic na kalsada. So, hindi ka nadadaan doon kung van ka or tricycle ka paakyat. Sa side streets ka na, napapasok. Okay. So, anong gagawin doon sa old market na yun? Sisiminto ba? Kasi nagtatanong kung sisiminto pa ba yung old market, parang gagawin nating terminal. Yung old market po, sa awa ng Diyos, naka-request po tayo sa ating pinalanggang governor, si Governor Roger, na magkaroon ng multipurpose building dyan sa area na yan, which will be used as a central terminal. So medyo lalaki siya. So ganun pa lang yung plano. Kasi yung iba, ahat na motorista, kailan ba ayusin yung terminal namin? So ngayon, at least naklaro na. Yes po, opo. Sa central terminal yan. Ngayon, ang dilema naman po sa amin, ako po, gustong-gusto kong palagyan ng covered parking na solid structure yung pay parking natin. Sa ngayon, hindi pa talaga pwede. Bakit? Kasi tambak pa yan eh.
'Di ba? Tambak na lupa lang 'yan eh. Nireclaim lang 'yan eh. Kung maglagay ka ng structure diyan, lulubog 'yan. So you have to season it how many years pa? So yung ang plano po namin doon sa temporary market na ginawa, doon sa area na 'yon, palalakihin lang and siguro part of that but light materials. Siguro in the next 2 years or 3 years, doon pwede na sigurong galawin yung pay parking na meron po tayo ngayon. Okay, maiba tayo doon naman po sa rerouting. Anong nangyari? Sa rerouting po yung rerun natin. Actually, yung sa rerouting natin, mas okay po siya ngayon, no? Ang siguro ang naging major change lang doon sa proposal was binalik ulit doon sa dating daan, yung dito sa Vicentilla saka sa Pinacentes. But the side streets one way, mas mabuti po siya, may flow, and at the same time, kung maglalagay man ng CCTVs or kung ano man, isang angle ka lang kasi doon lahat dadaan, no? Currently, ang ginagawa po natin ngayon, nagbabudget na po kasi kami for 2022, no? So, I have informed the departments na kailangan maglaan tayo ng budget para magkaroon tayo ng sinasabi parang NATOM, Naval Traffic na enforcer. Yes, mga parang isang opisina para ma-make sure na maganda ang trapiko dito sa NATOM. Yes po, parang NATOM. Naval Traffic Operations, yes, opo. So, may plano ba tayo maglagay ng mga stoplights? Yes po. Opo, kung makikita nyo, may mga poste na eh. Sa mga kanto. Na ano lang ng pandemya, kaya yung supplier pa nahihirapan magpa. Kasi kailangan ko, pag may magkakabit dyan, dapat tawag dito? Dapat specialized dun sa trabaho ng technician. Ayun nga, galing kasi sa ibang lugar, hindi mo natatakot magpa-quarantine at kung ano man. So yun po. Pero we're planning to install those the traffic lights before the year ends. Yun po yung talagang gusto namin mangyari. Okay, medyo matatagalan pa ako bago makabalik dito. Anuin ko na. Kumusta man yung economic activity natin? So far, we are slowly opening up. Ang akin po ngayon, my philosophy is this. Mahirap babagan ang momentum ng isang lungsod. Now, for me, mahirap mag-lockdown, kawawa ang mga negosyo. But, ang importante lang na is ang local government at ang mga mamamayan, hindi lang local government pati po lahat ng the whole citizenry, dapat magkaisa para hindi umabot sa isang lockdown. Opo. Kaya nga po, nung nagpasa ng executive order ang province na bawal ang dine-in, we try to challenge that. Sabi namin na, pwede naman siguro ang dine-in, pero siguraduhin lang, number 1, na sumusunod yung tao, sumusunod yung establishment, at nagpapatupad ang gobyerno. So, we sent a proposal to the provincial government. Sabi nila, sige, tingnan natin ang Naval kung kaya. So far, okay naman. Basta amin lang, if meron po kami nakikita ng establishment na hindi sumusunod, kasi kapag merong isang customer na pumasok sa isang establishment, obligasyon na po ng isang establishment na disiplinahin yung customer. Okay. Kung meron naging pasaway na customer, hindi kasalanan ng customer yun. Yun ay dahil pinayagan ni establishment. Oo, so ganun po. So yung kailangan talaga, yung minimum health protocol dyan sa mga establishment na mag-ooperate, isundin. Yes po. Yun lang. Kasi talo ang lahat kung hindi nagkakaisa. Tapos dahil hindi nagkakaisa na stop, talo ang lahat. Talo kami. Bakit? Yung performance ng munisipyo, performance ng lungsod. Talo sila kasi wala silang negosyo. Talo din yung mga kumakain kasi wala silang makainan. So we have to, kailangan din yung mamamayan natin. Magkakaroon din ng problema yan kasi hindi na iikot yung economy natin. Yes. Baka may possibility inflation yan kasi walang lahat nasa nasa bahay lang. So hindi kaya ng munisipyo yan araw-araw bibigyan ng po. Actually sa akin nga kasi yun nga dahil sa Delta na nangyayari, Delta variant na ang Region 8 ngayon napasukan na daw ng Delta, which is very scary, no? Mahirap mag-lockdown talaga, not unless you have the funds. Yes. Not unless you have the funds. Personally sa akin, mahirap yung lockdown.
okay lang lockdown kung bibigyan mo ng perang lahat ng pamilya. Lahat ng So far, meron pa ba tayong pundo na in case na meron pang dumating na mga... Ay, opo. Meron naman tayong mga naka-standby. Tayo po dito sa LGU, Naval. Hindi po kami takot mag-realign ng mga budget kung sakaling pinangangailangan. Okay. Opo, ang sa amin po kasi dito, for example, merong kailangang i-test, hindi na namin tinitipid. Kasi, for example, antigen test. An antigen test, ngayon, dinidiscourage ng DOH. Sa amin dito, there are some, may ibang mga probinsya na ginagawa po kasi, pagpasok sa loob, antigen, minsan false positive, false negative. Mahirap yun kasi obligasyon at responsibilidad namin ang mamamayan dito. So, ang marching order ko po sa kanila, bahala na, importante, safe tayo. So, every time na merong mga na-quarantine, may option sila. Kung gusto nila, PCR, kami na ang bahala. Ganun po yun. Pero kailangan nila magpa-antigen? Hindi, dapat talaga. RT-PCR. O kasi sayang mag-antigen ka, hindi pa naman sure. PCR ka ulit, so doble na yung gastos mo. So, it doesn't make sense. Okay, speaking pala doon sa RT-CPR, yung mga balik probinsya natin, may suspended ba o ano yung ang alam ko po tuloy tanggap po ang mga base po sa order ng province natin, no? So pwede na po ulit bumalik. Ang amin lang is pagbalik, may mga requirements naman yan. I think yung sa SPAS, yung sa QR natin, and then yung acceptance sa barangay. Oo. Ang maganda nga po dito is, nakakatuwa is, siguro by next month, I don't know, next month, we will set up a outdoor swabbing area. Ay, actually hindi siya swabbing saliva testing. Wow. Yes, saliva testing na powered, handled po, administered by the Red Cross. Yes po. So, ang maganda dyan, number 1, mas mura ang saliva kumpara sa RT-PCR because RT-PCR maabot po ng 3,800. Ganyan. Ang saliva is 2,000 lang. Oo. Tapos, number 2, walang sundot ilong. So, dura ka lang ng dura. Di ba? Very, parang friendly siya. Friendly and non-intimidating, non-intimidating na paraan para matest. Opo. So, sa ngayon, meron pang paunti-unti nagpa-positive dito sa Naval. Ano yung parang mensahe mo doon sa ating mga nabaling? Simple lang po. Please take good care of yourself. Please be responsible for yourself and please be responsible to the rest na makakasalumuha mo. Yun. Sa Japan po, ganito ang paniniwala nila. I really do appreciate the Japanese kasi yung ginagawa po nila. Nagsusuot sila ng mask not to protect themselves but to protect everyone na kasama nila. So, kunyari, they have a flu, meron silang ubo, sipon. Nagmamask sila para hindi magkasakit yung iba. We hope, you just hope we do the same, no? Sana ganun yung natin. And and if they have sa atin nga po dito, regarding the COVID situation, ako po, kinakausap ko na po ang ating mga doktor. Sabi ko sa kanila, we try to create new vaccination sites sa ating lungsod. Kasi kung sa BIPSO lang, nandun lang po lahat ng mga babakuna central, tapos ang lumalabas po kasi, ang marami nagbabakuna yung mga barangay na malapit sa BIPSO. But doon sa bundok, hindi makapunta si lolo't lola. Di ba? So ang gusto namin gawin, bring the vaccine. Yes. Opo, kahit sabi ko nga, try natin kahit isang van, convert natin na parang mobile vaccination van. Parang gano'n. Tapos bubuksan mo lang yung dalawang pintuan, bintana, doon lang yung magbabakuna. Parang style America, meron di ba gano'n, yung mga sakay ng... Yes, parang drive-thru lang. Sana po, maano namin yan. Pero, yun nga, ang amin, hindrance din namin is, depende rin kami doon sa supply na binibigay ng DOH. Tayo po sa lungsod, nag-procure na po tayo ng AstraZeneca, sarili po nating pondo.
hanggang ngayon hindi pa dumarating. Nag-aantay pa. Katulad po tayo ng Ormoc, ng Tacloban. Waiting talaga tayo sa in-order po natin na bakuna. Kahit na, alam mo, isa din yung problema ng vaccine kung paano tayo magkakaroon. Kasi lahat ng nation, lahat ng municipality, all over the Philippines, nagdi-demand din ng mga vaccine. Oo, saka yun nga, lumalabas na, alam mo, yung lumalabas ngayon ng mga panukala na sinasabi nilang, actually nakita ko to sa bandang Cebu, no? Bawal pumasok sa public market. I don't know if it's confirmed, pero may nag-send sa akin, I don't know if it's true, na bawal daw pumasok sa public market kung hindi bakunado. Okay sana yung kung maraming bakuna. Di ba? Okay sana kung maraming bakuna. Pero sa atin, on our part, hindi pa talaga natin muna kaya na gano'n. O mga private and public establishments. Hopefully, siguro, kung maraming bakuna, okay yung gano'n. Anong plano ng government ngayon na huliin, bigyan ng sanction yung mga lumalabag? Like for example, nandiyan sa kalsada, nagtatambay, na walang mga face mask, face shield. Para sa iyo, okay ba yung gano'n na itong mahuli na to, bigyan ng sanction o kung magkaroon ng community service? Yes, o. Sa akin, ano po kasi, kailangan po natin na mag-monitor ng gobyerno, lalo na sa mamamayan. Mahirap lang na walang implementation sa pagtupad sa basic protocol. Di ba? I mean, gaano kadaling magsuot ng mask? Diba? Wala namang isang minuto para matuto magsuot ng mask. O, di ba? Kung sakali nang ganyan. And sa akin lang po, 1 taon na tayong nagkakaganito. Dapat alam na natin kung anong tama at mali. Di ba? Bilang mamamayan, kailangan maging responsable tayo sa mga ginagawa natin. At yung, of course, yung pinaka-importante, yung obligasyon natin. Hindi para sa isang politiko, pero obligasyon natin para sa ating lipunan, sa ating mga kasamang mamamayan, at yung obligasyon natin para sa lungsod na maging okay. At least maganda yun. Pag nahuli, mag-community work ka, sige, ilang oras ka dyan. First offense, second offense, pag third offense, so mamaya hindi ka pa magtanda ba? Opo, yun nga sana ganun, and yung consistency of all the protocols implementation should go down to the barangay level, no? Sa kasama po mga mayor, talagang gusto namin. Minsan nagkakaproblema sa barangay. Kasi ang barangay minsan matatakot din naman kasi pag susumayin, hindi kita iboboto dito na. Ayun yung Kaya ako every now and then, kasi ako po meron kaming monthly meetings with the barangay o barangay chairman. So I always inform them na hindi gagana at hindi maayos ang sistema kung sa barangay level pa lang palpak na tayo. So you have to do your part. Ganun talaga yun. Okay. Mayor, any information coming from your office? Baka meron tayong nakalimutan na sadang hibawaan sa atong mga nabalinyo? Okay. Inform ko lang po ang tanan na tayo po ay meron pa bakuna, meron tayong pa-premyo sa ating bakuna, which is magkakaroon po tayo ng grand draw by the end of this year. Sana po magpabakuna na kayo, akong mga igsoon nga nabalinyo. Ang first prize po natin is isang NMAX, and then meron po tayong 5 baka at 10 baboy na i-raffle po para sa inyo. Again, I hope na sa lahat po na makapasok po sa priority, magpabakuna na po kayo. We are doing our best to secure the number of vaccines na pwede mapabakuna po sa inyong lahat. Again, kung ako po ang magdedesisyon, sana lahat, kahit wala sa priority. Pero yun nga po, nakapako po kasi ang mga lokal na pamahalaan sa COVAX. Ang COVAX po ay isang isang institusyon na kapag kukuha ka ng bakuna sa kanila, dapat sumunod ka sa priority nila. So kaya po lahat ng mga local government sumusunod dun sa priority na nakikita nyo po ngayon. Pero kung sakali po na makakuha na po ang LGU ng sarili nilang bakuna, pwede na po tayong magsabi na wala nang priority, free for all na yan. Yun po yung gusto kong mangyari at inaantay po hanggang ngayon para po sa ating lahat. No? And sa ating lahat po, wag po kayong maglala. I know that papasok na po tayo sa third quarter, no, ng atong taon.
Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga programa. Ang tema po namin sa pagbigay ng serbisyo po ngayon is ang pagbangon muli ng naval sa pandemya, at ipapakita po natin na hindi po tayo madadapa, hindi tayo gugulong o kung ano man, at lalaban tayo para maibalik sa dati at mas maganda pa, mas mapaayos pa ang estado nating lahat. At para po sa inyo ito. Yung lastly na lang, yung suspended muna yung barangay natin. Bakit kasi yung katanong? Opo, sa ngayon po, dahil may Delta variant na, opo, gumagawa po kami ng paraan at iniisip ko pa talaga kung ano ang pwede nating gawin na magkaroon ng barangayan na safe po kami at safe din po kayo. Mahirap din naman magbaranggayan tapos pag may pumutok, isisi nyo pa sa amin. Ayaw po namin mangyari yun. So, ang amin po, tuloy-tuloy pa po. Pero magkakaroon po tayo niyan. Huwag po kayong mag-alala. Basta merong inspirasyon, basta paghirapan sa pag-iisip kung ano yung pwedeng mangyari para maisatuparan ang mga programa, gagawin po namin yan pa. Basta nagtutulungan lang. Yes. Okay, Mayor, maraming salamat. Thank you po. Salamat, Mark. Thank you. Mauto mga kaigsunan ang ato naging interview, no? Sa atong mayor sa lungsod sa Nabal, si Mayor Gerard Espina. Mga kaigsunan, sa ta magtapos, pasalamatan anay nato kay kinakablas sa tag-oras, pasalamatan anay nato ang ato mga kasugbong kini nga programa. Pinagi sa Department of Public Works and Highway Biliran District Engineering Office, pinagi sa ilang District Engineer na si Sir Ferdinand Beriones, then sa ilang Assistant District Engineer na si Sir Alfredo Bullido, then Bullido family sa Barangay Lumboy, no? Sa lungsod sa Nabal. Then sa atong governor, si Governor Rogelio Espina, sa atong congressman, si Congressman Jerboy Espina, ang ato mga mayors, no? Unahon naton si Mayor of Culaba, pinaagi kang Mayor Humphrey Olimba, Mayor Gerard Espina sa lungsod sa Nabal, then Mayor Rodessa Delante Rivita sa lungsod naman mga kaigsuunan sa Kaibiran. Then pasalamatan gihapon nato, kauban nato, no? Kasugbong si Honorable Carmelo Biboy Castro, Municipal Councilor sa lungsod sa Nabala. Mga kaigsuunan, darangawan na tay oras, si Kuya Mark maoy manamilit. Then nagaghat tubtub sunod nga gayon. Last Saturday na karon para sa buwan sa July, ugma August na, August 1, Sunday nga adlaw. Si Kuya Mark maoy nag-ingon, no? Bisag unsa ang ato buhaton, Diyos ang unahon. Maayong buntag kaninyong tanan ngan maayong paniudto. May God bless us all. Bye-bye. Malipa ang programa nga maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa Biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa